Pinaandar na ho namin yung patubig at inayos para makapagdilig na kami ng aming tanim na talong. Nag-harvest din kami ng siling panigang, siling bell pepper, saka ho kamatis, saka naman ho yung aming talong. At iyan ho yung na-harvest namin. Dahil meron na ulit bunga yung atin ampalaya, ayan, magluluto ho ako ng aming tanghalian na masarap na ginisang ampalaya. At habang nagluluto ako nang bigla may lumagabog, nalaglag pala sa duyan si kuya. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa akin buhay probinsya. Ngayon araw ay magpapatubig ho kami or magdidilig ng talong. Mag-harvest na din kami ng talong, sili at saka ho kamatis. Ayaw pa nga lumabas ng tubig diyan sa pump. Tiuti lang namin hinihigpitan diyan bago ho namin ulit bubuksan. Lahat ho ng pwedeng pagsingawan ay amin na ho siyang tinakpan para malaman kung saan talaga yung magiging problema niyan. Kaya nalagyan na ng goma, sinubukan na ulit namin paandarin. Maging okay na para makapagdilig na tayo. Kakaandar nga, ayan, bumugagad yung nilagay kong tubig. Pero hindi pa yan, hihigop pa yan diyan. Kaya titignan lang natin kung gagana na. Tinayang ate sa kahuwang kuya ay nag-harvest na pala sila. Kasama ho nila sila paring John. Habang wala pa pong lumalabas sa tubig, adjust lang ho ng adjust hanggang sa maya lang ng konti. Ayan, uti-uti nang lumalabas yung tubig mga katrops. Pag ganyan ho, may lumalabas ng tubig, ay sigurado na ho yan mga katrops, lalakas ang buga ng tubig. Pag lumakas na, hihinaan naman natin yung motor para maging kalmado na yung pagbuga ng tubig. Hindi na gayon kabilis at kalakas. Yan, malakas na. Hihinaan na natin yung sakto na. Amin ho munang i-off yung motor mga katrops gawa ng hindi namin may ilalagay yung hose gawa ng malakas yung pressure ng tubig. Amin na lang ulit bubuksan dahil okay na naman. Matindi na yung init ngayon kaya kailangan natin magpatubig na para sawa yung pagdidilig natin diyan sa talong. Ilagyan ko pala ng tubig yung hose kanina kaya ayan, akin ho siyang iangat para mapunta diyan sa pump. Diyan, uti-uti na ho yan magkakatubig. Hinihigpitan lang ng tali ni itay ng goma para siguradong hindi kakalas pag hubumuga na yung kanyang tubig pag nagbigay na ng tubig. Ayan mga katrops, okay na ang ating patubig. Lumagpas na yung kanyang tubig. Maganda na yung buga. Check na lang natin yung dulo. Check ko din sa may gitna ay masyado malakas yung leak kaya panigurado may bara yan. Check ko muna yung dulo kung may lumalabas bang tubig. Kaya nung akin na-check at walang lumalabas, tinignan ko na kung saan nagbabara diyan sa hose. Medyo tumiklop at naipit diyan kaya akin siyang inayos. Nung okay na, tuloy-tuloy na yung ating pagdidilig. Inuna ko munang diligan yung sili at saka kamatis. Gagawa pa tayo diyan ng kanal mga katrops para pagdaluyan ng tubig. Gawa ng pag hindi natin lalagyan ay hindi ho aabot yung tubig hanggang sa dulo. Hanggang dyan lang kakalat sa may unahan. Akin na din munang sinimplihan ng pitas yung bell pepper. Mahirapan kasi ako mamitas mamaya pag inabot na diyan ng tubig. Nagpapagrass cutter na din tayo ng talungan mga katrops para malinis na. Sila inay ay namimili na at nagtitinor ng talong. Habang sila paring Jurmar kuya at ang ate ay nag-harvest na sila ng talong. Ako ay nag-harvest ng sili. Nagdidilig na din ng talong at sili. Mga nakikita ko yung tubig mga katrops, parang kasarap magbabad. Maligo diyan sa patubig. Sa pagkakainit naman kasi ng panahon ngayon. Kaya talagang dapat ay madasawaan natin ang dilig sa atin mga halaman. Habang nagtitinor at namimili na si inay ng reject, primera at segunda, sila ate naman hot kuya, yan lang sila na huy nag-harvest. Kanya-kanya na ho ng gawa para mabilis pagtulong-tulong para matapos ho agad. Lalo ho ngayon ay sobrang init, alas 8 pala ang grabe na ang init. Ito pala mga katrops yung ating talungan, uti-uti na siya nalilinis. Medyo may kataasan na ng damo kaya atin na ho siyang pinapagrass cutter. Yan palang tubig mga katrops ay wala ho yung halo. Galing ho yan diyan sa poso, amin ho yung inigib. Binuhugasan lang ho namin yan mga katrops para mas mabilis ho siyang matinor. Pag ho kasi gayaan ay mas mabilis nyo ho makikita yung mga reject. Sa inyong lugar pala mga katrops ay magkano pala per kilo sa inyo ng kamatis, sili at saka ho talong. Baka naman comment mo diyan sa comment section. Ilagay mo na din kung taga saan ka para alam ko kung saan presyo. Diyan na ho umaabot yung tubig mga katrops. Hindi na ho umaabot doon sa dulo. Kaya ang gagawin natin, hahawin natin yung mga damo para magkaroon ho ng silbing kanal na daluyan ho ng tubig. Pag ho kasi gayaan talaga'y wala, ay diyan lang kakalat yan sa mababang parte ng lupa. Pag doon sa mataas, hindi na ho siya aabot. Diretso pa rin ho yung pamimitas natin ng sili mga katrops. Ano palang pwedeng gawin luto diyan mga katrops bukod ho sa gawin torta? Susunod nga ay magawa ho yan dynamite. Matikman kung ano gay magiging lasa. Bukod ho doon sa siling panigang, gagawa din tayo ng dynamite na gawa diyan sa bell pepper. Medyo lumalakas na yung ating tubig kaya ayan, medyo inaabutan na ako ng daloy ng tubig sa pamimitas ng sili. Lumat butas-butas na kasi yung hose natin saka maikli na kakaputol. Balak ko bumili sa susunod na araw gawa na magdidilig tayo ng ating kalabasan. Mataas din kasi yung dulo nun, baka hindi umabot yung tubig. Kailangan ho kasi ay masawa talaga sila sa tubig lalo na't gayaan kainit. Susunod naman ho ay pagtutulong-tulungan na namin pitasin ireng siling ilubyo. Gawa na medyo may kahirapan din hong pitasin yan. Hindi naman ho gayong kahirap. Parang
medyo may katagalan gawa na maliliit saka madadami pa siyang mga hipipitas. Talagang tsatsaga ka diyan sa pamamitas lalo na hot pag nagdami na yung kanyang bunga, yung nahihinog na sili. Si paring John Mar nga yung kanyang pinipitas, yung siling panigang. Kami nung ate, ayan, nagkakamatis na siya. Ako naman ay nagsisili. Ay sa pagkakaganda talaga mga katrops. Nahinog na yung mga nasa ibaba o yung mga naunang bunga ng ating siling iluview. Pag nakikita kong bumabara na yung tubig, ayan, gumagawa na ako ng kanal. Kinuha ko na nga pala sa may kubo yung akin hong asarol. Para sigurado tayong madidiligan lahat ng ating sili. Gawa ng mahaba iyan, sayang naman kung hindi madidilig at hindi maaabot. Wala pa kasi yung ating bibilin na hose. Yung ibang sili mga katrops ay akin ho yan idadried. Yung iba naman ilalagay ko sa suka. Tapos yung iba ay akin ho siyang gagawin chili garlic oil. Tapos na din magtinor si inay ng talong. Nakaapat na bundle na primera at segunda naman ho ay isang bundle. Kaya ang kinita ko sa talong mga katrops 1,850. Per kilo ng talong ay 40 pesos. Doon naman ho sa segunda ay 25 pesos. Kaya bago ako umuwi mga katrops ay akin munang pinasyalan yung aking ampalaya. Nung makita ko na meron na ho siyang pitasin ay hinarvest ko na para meron tayong pang ulam. Gawa nang yan yung ating gagawin tanghalian. Pag pala kayo nagluluto ng ampalaya mga katrops, ay anong luto ho ang inyong ginagawa din? Ang ngayon ang lulutuin ko ay ampalaya na meron hong sotanghon. Kaya nung makauwi ng kubo ay akin munang binabad yung tubig. Akin munang binabad yung sotanghon sa tubig. Habang ay naggagayat ako ng sibuyas at bawang, ay narinig ko may biglang lumagapak ay si kuya na pala nahulog sa duyan. Sabi ko ay sino kasi nagtanggal ng duyan diyan? Diyan ho kasi siya nakakabit mga katrops. Gawa ng daan ay tatanggalin nga o yan. Kaso nga pag may magduduyan na ibinabalik, hindi naman ako nakapagbalik. Maulayin kasi yung ginagawa ko diyan. Talagang habang humihigpit iyon or bumibigat or hinahatak, lalo ho siyang sumisikip. Kaso yung huling nagtali ay hindi ako. Kaya ayun na nangyari. Uti-uti ho siyang umuusod. Kaya ayan, bigla ho nahulog si kuya. Ay sadyang hirap na hirap bumangon. Nung na-slice ko na ho yung ampalaya mga katrops, sinunod ko na ho yung tokwa. Saka ho karne ng baboy. Okay lang ho kahit tokwa lang mga katrops. Sa ginisang ampalaya pala mga katrops, naglalagay din ho ako diyan ng miso. Mas madami ho, mas masarap. Pero mas masarap kung ako yung iyong mamahalin. Ay, pero lang nung okay na tayo, nung okay na ho yung lahat, ayan, naglagay na ho ako sa talyasin ng langis para makapagpirito na ng tokwa. Susunod ko na hong isalang yung corny ho ng baboy. Hanggang ho sa mag golden brown. Lalagyan ho natin ng asin para pag tinikman o nakain natin mamaya yung asin, yung baboy, yung karne natin ginisa, ay may lasa na. Meron pa pala ako naka-display diyang kalabasa. May nagbigay lang sa atin dito, kaya salamat ho sa nagbigay. Nag golden brown, nagisa na ako ng sibuyas at bawang. Sinunod ko na yung miso. Naglalagay talaga ako niyan kasi miss yun na. Ay, biro lang. Nung okay na, ay binalik ko na yung napirito kong tokwa kanina para mailagay ko na at maisalang yung aking in-slice at binabad sa tubig na may asin na ampalaya. Di masyado ako naghahalo diyan sa ampalaya para hindi ho siya maging mas mapait. Nung okay na, half cook, maglalagay na ho ako diyan ng itlog. Naglagay na din ho ako ng paminta at saka ho seasoning. Sinunod ko na kaunting tubig laang para diyan sa ating sotanghon. Aantayin ko lang humaluto yung sotanghon at pag naluto na, ay luto na ho yung atin ginisang ampalaya mga katrops. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay ginisang ampalaya na meron hong sotanghon. Ampalaya ay isa ho sa mga favorite kong kainin na gulay. Sabayan mo pa na meron hong pakwan na dilaw. Sarap ho yan pag salo-saluhan. Ampalaya na mapapadami pa rin ho ang iyong kain diyan. Unli rice na din kaya madami tayong sinaing. Alambing lang ho ako sa inyo mga katrops ng aking YouTube channel. Baka naman ho iyong subscribe Georgian TV. Maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!